Yes po, Your Honor. Pero sa sobrang dami na po kasi nadadamay na inosenteng pong tao, kaya natatakot na rin po ako mag-mention. Sorry po talaga. We will cite you in contempt. We will cite you in contempt, though there is a contempt order from the Senate. You are now detained in Camp Crame. Well, in fact, I will ask the PNP and the court. Yun. Si dating Mayor Alice Guo na kahapon na paulat na ang korte ay naglabas ng hatol sa kaniya na siya ay guilty beyond reasonable doubt kaugnay sa human trafficking. Pagkatapos niyan, lumabas din ito sa ilang Facebook na sinusuportahan pala sa Iglesia ni Cristo noon. Etong si Alice Guo sa kanyang pagka-mayor dahil may kumakalat na nagpapasalamat siya. Maraming salamat po sa inyong pagpapahayag ng suporta sa ating mga kapatid mula sa Iglesia ni Cristo. Yun ang papasalamat niya. At bahagi sa doktrina ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, yung kaisahan sa pagboto, black voting. Ang tanong dito, ang desisyon ba ng kanilang tagapangasiwang pangkalahatan ay may gamay sa banal na espiritu? May bumubulong ba na espiritu o anong ori ng espiritu? Bakit? Ilan sa mga kandidato na naendorso ng INC. Ngayon, ilan na dawit sa malawakang korupsyon. Ang sagot naman ng ilang mga kaanib sa INC, abay, wala kaming kasalanan diyan. Kasalanan yan sa mga nangungurakot. Pero ang INC di po ba nag-endorso sa mga kandidatong ito? Kinikilitis bang mabuti ng tagapangasiwang pangkalahatan at may gabay ba sa Espiritu Santo ang pag-endorso kung ang mga taong ito ay matitino? Wala bang banta sa demokrasya itong black voting? Wala bang epekto sa ating ekonomiya, sa ating bansa? Lalo na ang patronage politics. Tatalakayin natin ito, mga mahal na kapatid. Di ba binanatan ang simbahang Katoliko pag ang tanda ng cross kailan nagsimula, ang purgatorio, ang Disyembre 25. Pero ang tanong, ang black voting, kailan nagsimula? Biblical ba to? O diyan sa Biblia pinagtagpi-tagpi lang? Tatalakayin muna natin ito. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Factbusters PH, nasa link dito, at pananampalataya ng ating katwiran, mga kapatid. Sa lahat na mga suking taga-subaybay, anong masasabi niyo sa black voting ng INC? Yung FB daw, nawala? Hindi, okay ra. Ang live, nandyan ra, ang live natin. Kapatid. Okay. Nawala lang ang kanina dahil naghang ang computer. So, sa lahat natin mga kapatid, welcome. At i-comment ninyo kung saan kayo nanood ngayon para malaman natin. Maraming salamat po sa nagpadala ng stars sa live.
Sandali, asan ba yun? At sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Ito ang ating paksa ngayon, mga kapatid. No? Kung maalala ninyo, napaulat noon kung sino ang ini-endorso ng ANC. Kristo. Ang kaisahan ng iglesia ay kinikilala ng mga miyembro nito na isa sa mga aral sa Biblia na dapat na sundin. Oh, yun. Kinikilala ng mga miyembro talaga. So, parte talaga sa kanilang doktrina itong black voting. No? Malawak na pag-endorso sa mga politiko. Kabahagi sa kanilang doktrina sa INC ito. Ang pasya ng pamamahala ng iglesia ay iginagalang ng mga miyembro nito. So, nakabatay sa pasya ng pamamahala ng iglesia. Tanong, kailan ba nagsimula ang black voting? Ito ba'y gawain ng early Christians noon? Tuloy natin. Ang mga politiko naman ay kinikilala ang magagawang tulong ng unity ng iglesia. So, mapansin ninyo dito kung sino ang ini-endorse nila, no? Sa before ang eleksyon. Pansinin ninyo. Ito. Sa kanilang ikapapanalo sa Mayo 9, araw ng Lunes, sa araw ng botohan. Yon ang mga politikong Narito po ang mga kandidatong ini-endorse nila. na pagkatapos ng masusing pag-aaral at Pagkatapos ng masusing pag-aaral, meron talagang masususing pag-aaral daw na ginawa. pagsasaliksik, At masususing pagsasaliksik. ia-anunsyo ng Iglesia ni Cristo ang mga mapapalad na mga kandidato na kanilang So mapapalad pa na mga kandidato ang inaanunsyo ng Iglesia ni Cristo. tutulungan. Dito lamang yan sa mata ng agila. Sige. Bakit mata ng agila? Dahil doktrina nila yung pagiging mandaragit ni Felix Manalo, ibong mandaragit. Net 25. Ang pinakamapalad na Yan. Pinakamapalad na politiko. Pinakamapalad daw na politiko na sinuportahan ng INC. Sino? tulungan ng Iglesia sa pagkapangulo ay si Ferdinand Bongbong Marcos Ayan. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inendorsa nila ngayon. At ilan sa mga vloggers nila nagsasabi na kailangan bababa na dahil may kaugnayan sa drugs. Bakit? Kung binusising mabuti noon, di ba nila alam kung totoo na may kaugnayan sa pagdudruga? Jr. Sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Yan. Unity team. No? Parang yung ginagamit nilang talata sa Isaias Kapitulo 5, versikulo 20, baliktad talaga. Ano ba yung nakasulat sa Isaias 5.20? Ang nakasulat diyan sa Isaias 5.20 na yung mga masama ginawang mabuti. Yung dilim ginawang liwanag. Ngayon, ang ini-endorse nila unity team. Pero ano nangyari ngayon? Grabe ang nangyari sa ating bansa ngayon. Carpio. Sa pagkasenador, Jejomar Jojo Binay, Alan Peter Cayetano, Joseph Victor J.V. Gomez Ejercito, General Guillermo Eliazar, Francis Joseph Cheese Escudero, Jinggoy Estrada,
Sherwin Win Gatchalian, Lorna Regina Loren Legarda, Robin Padilla, Joel Daman Villanueva, Mark Villar, at Juan Miguel Migs Subiri. Yun ang inendorso nila. At nakabatay daw umano sa Biblia. Rin po natin ang unang katanungan. From what I heard, every election day, I heard na meron kayo pinipiling isang candidate that all of you would vote for a certain candidate. Yung election ni Cristo ba kailangan iisang tao lang kailangan suportahan or meron din silang freedom na meron din silang freedom na ipaglaban kung sino yung choice nilang iboto? Bakit tungkol sa politika, bakit pag bumoto kay isang tao lang pwede yung iboto? Pag election, may isa lang ang binoboto at sino yung pumipili. Kapatid na Ronilo, ang itinatanong po nila ay bakit daw po pagka tayo ay bumoboto ay kailangang isang tao lang ang dapat nating suportahan. Meron daw ba anyang freedom ang mga kapatid na ipaglaban kung sino ang choice nilang iboto? Ang tinutukoy po nila rito ay yung ginagawa po nating pagkakaisa sa pagboto tuwing may halalan. Mabuti, kapatid na Romel, bago natin sagutin yung tanong nilang yan, Opo. liwanagin muna natin sa ating mga taga-subaybay kung ano kahulugan ng pagboto. Opo. Okay, so dito gagamit sila ng Webster's Dictionary. Pero pag ang Katoliko gagamit ng mga referensya, ang sasabihin nila, wala yan sa Biblia. So, gumagamit sila ng referensya dito. Webster's Dictionary ba ito? Dito sa isang diksyonaryo, sa Webster's, Yan, Webster's Dictionary. Kung ano ang kahulugan sa pagbuboto. New International Dictionary, sa pahina 2295, ganito ang ating mababasa na kahulugan ng pagboto. Vote, an expression of judgment, isang pagpapahayag ng paghatol. Yan. Diyan nila kinuha. So, ang tanong, kung ito ba na kaisahan sa pagboto, doktrina ba ito ng mga apostol at ating Panginoong Hesukristo? Dahil binanatan tayo palagi nito mga ministro ni Felix Manalo, halimbawa ang antanda ng cross, kailan umano nagsimula, ang purgatorio, itong kaisahan sa pagboto ng ICNC. Doktrina ba ito o galing sa Webster's Dictionary pagkatapos pinagtagpi na talata sa Biblia? Sa makatwid, pagka ang isang tao, kapatid na Romel, bumoboto sa panahon ng halalan, siya'y gumagawa ng paghatol kung sino ang inaakala niyang maaaring umugit sa pamahalaan o sa gobyerno. So, sino ang inaakala niya? Pero, hindi magiging niya sa butante kung kaanib nila. Bakit? Desisyon yon ng leader ng INC. May aral po ba ang mga apostol pagka ginagawa po natin yung Tingnan natin kung meron bang aral ang mga apostol ng ating Panginoon kaugnay sa tinatawag na pagkakaisa sa pagboto. paghatol o pagboto? Yan, meron daw. Tingnan natin na meron daw umanong aral ang mga apostol kaugnay sa pagkakaisa sa pagboto. Tingnan natin, anong talata? At yan ay itinuturo ni Apostol Pablo, gaya ng mababasa natin dito sa unang Korinto, sa 1 talatang 10. So, unang Korinto daw, 1:10. Diyan mabasa ang kaisahan sa pagboto. Yun ang sabi ng mga ministro ni Felix Manalo. Unang Korinto 1:10. Tingnan natin kung talagang mabasa ba sa unang Korinto 1:10 ang kaisahan sa pagboto. Pakinggan muna natin. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi,
kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Maliwanag. Yun. Isang paghatol, isang pag-iisip. So maliwanag na yun daw umano ang kaisahan sa pagboto. Out of context sila. Kaugnay dito. Dahil ang pagkahati-hati at pagkabahagi-bahagi, may kinakampihan sila noon na mga kaanib at mga leader sa iglesia. Pero walang kaugnayan yan sa pagboto. Tingnan natin ang naturang talata, mga kapatid, no? Simulan natin sa, dahil pinagtagpi-tagpi lang nila ito. Diyan sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 1, hanggang 10 ang kanilang ginagamit, no? Ito ang mabasa natin. Mula kay Pablo na tinatawag ayon sa kaulooban ng Diyos upang maging apostol de Cristo, mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinatawag upang magiging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So ang tinatalakay dito ay may kaugnayan sa pagiging isa sa ating Panginoon Jesucristo. Ito ba'y sa tinatawag na block voting? Ituloy natin. Gayon din sa lahat ng mga tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil inyong makikipag-isa kay Kristo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay magiging masagana sa lahat ng bagay. Maging sa pananalita at sa kaalaman. Maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Kaya't hindi kayo magkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. Dapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Ano po ba ang binanggit na pagkakaisa dito? Hindi ito may kaugnayan sa politika. Ang pakikipag-isa na hindi kahiwalay of course, sa tunay na iglesia. Dahil, alam naman natin, unang Korinto Kapitulo, unang Juan 2:18, 19, may mga humihiwalay, yon ang tinatawag na Antikristo. Ito'y may kaugnayan sa doktrina ng Santa Iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesus. Tuloy natin ang ministro ni Felix Manalo. Nagang pagtuturo ni Apostol Pablo, kapatid na Romel. Opo. Malubos ang wika kayo sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol.
At kung babasahin nga natin, kapatid na Romel, yung sali ni Edgar Goodspeed, Opo. binabanggit doon na to be perfectly united in mind and judgment. Ayan. Basta pinagtagpi-tagpi lang nila. So ano ang resulta? Dating ministro, si Ruel Manorca, ito ang nauna niyang pahayag sa interview. Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the block voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Okay, yon ang dating ministro ng INC na si Manorca. No? So, doktrina at aral talaga ng INC itong kaisahan sa pagboto na yung tawag black voting, no? At yung pag-endorso na ito ng INC talagang inaasam-asam ng mga politiko. Inaasam-asam talaga ng mga kandidato dahil bahagi sa kanilang doktrina na dapat magkaisa kung sino man ang iboto sa gobyerno mula sa sangguniang kabataan hanggang sa itaas na panahon sa eleksyon. So, itong block voting ng INC, mga kapatid, ay talagang doktrina ito, sundin talaga ng mga miyembro. Oh? Dahil yun ang inilabas na listahan o deklarasyon ng kanilang tagapangasiwa sa INC. So, nagbigay ito sa kanilang sekta ng political power, lalo na sa mga kandidato na sinusuportahan nila. No? Naalala nyo si Marcolita, di ba? Sabi niya, yung nagbigay sa kanya sa nakaraan na eleksyon na hindi niya pinangalanan dahil may utang na loob siya. At alam ng mga kandidato na talagang makakatulong sa kanila itong endorsement ng INC. At malaking bagay ito na pwedeng lalamang sila sa isasagawang halalan. Kaya, mapansin ninyo, madalas talagang sumusuyo yung mga politiko sa tagapangasiwa nila para makakuha ng endorsement. Di ba? Oh, so, napansin nyo yung ulat. Iba't ibang mga politiko yon ang sumusuyo mismo nakipagkita para makuha ang endorsement. Ano ang kapalit niyan? Ano ang benepisyo sa politika sa pag-endorse ng INC? Oh, 'di ba? Pwedeng ang na-endorse ay may utang na loob na. At kung may utang na loob, kung sakaling may kaanib sa INC na dapat ipasok sa naturang
naturang posisyon. Yung bang may utang na loob, makapagtatanggi. So, dito, sa kanilang endorsement, nagiging kasangkapan ito sa impluensya ng kanilang relihiyon, mga kapatid. Pero, alam nyo ba, ayon sa mga eksperto, pwede daw umano ito na makapanghina sa ekonomiya ng ating bansa. At hindi lang sa ekonomiya, kundi pati na sa demokrasya ng ating bansa. Alam naman natin na maraming kontrobersya ang INC, di po ba? No? At yung pahayag ni Senador Amy Marcos, naglalarawan yon sa pag-aaway sa mga Marcos mismo sa kanilang pamilya. Nagpakilala yon. At nagpaalala sa naganap na away din sa mga manalo noon, na kahit ang ina ay pinatalsik na sa iglesia. Meron bang epekto sa ekonomiya itong endorsement? Ayon sa mga eksperto, meron daw umano epekto ito sa ekonomiya, lalo na pag may kaugnayan sa patronage politics. No. Bakit? Na may epekto ito. Itong klaseng impluensya na panrelihiyon. Ang mga appointment, mga kapatid, nakabatay, malaking posibilidad, makabatay sa utang na loob o political exchange. At maaaring magresulta sa sinong ilagay sa naturang posisyon. No. So anong masasabi ninyo kaugnay dito? At ayon pa sa mga eksperto, pwede din umano itong banta sa demokrasya. Bakit? Although, hindi naman labag sa batas ang black voting, ngunit kapag ang otoridad ng relihiyon ay mangunguna kung sino man ang dapat ilagay sa posisyon, talagang yung malagay sa posisyon, malaking utang na loob na yon. At ang boto ng mga miyembro ay hindi pagiging pagpapahayag ng personal na paniniwala, kundi pagsunod ayon sa utos ng pinuno ng kanilang sekta. So, yun ang dahilan kung bakit ang simbahang Katoliko, hindi tayo, lalo na ang mga kaobispuhan, nagdeklara na dapat ito talaga ang sundin at ibuto ng mga miyembro. So, sandali may meeting kami pala. Okay. Dito lang muna tayo, mga kapatid. At napansin niyo na ang mga napaulat nila na ini-endorse ay nagiging bahagi ngayon sa mga nasampahan ng kaso. Kaya ang tanong, nang in-endorse ito ng kanilang pinuno, ito ba'y nakabatay sa dikta ng espiritu o anong espiritu ang dumidikta? Banal ba na espiritu? Kaya mag-isip-isip kayo. Kung ito'y may dikta ng espiritu, bakit tayo nagkaganito? Maraming salamat po. Hanggang sa muli.